여러분, gawa muna tayo ng ube Spanish bread. Sarap. Let's start. May nakaready na ako dyan na warm milk, 1 cup. Then, iminix ko dyan yung instant yeast. Pero, ang ginagawa ko kasi kahit instant na siya, hinihintay ko muna na mag-bloom siya. Then, mag-ano tayo ng 5 and 1/4 cup ng bread flour. Pero, pwede din kayong gumamit ng all-purpose flour. And then, next naman natin is half cup of white sugar, 1/4 teaspoon of salt, and then, i-mix lang natin. Tapos, ayan, medyo nag-bloom na siya. I-mix na natin siya sa ating flour. Nakaugalian ko na yan kahit instant siya para malaman ko kung ready kung okay pa ba yung ating yeast. Then, naglagay ako dyan muna ng 3 egg yolks. Egg yolks po mga katsinggo ha. And then, isunod naman natin ang 2 whole eggs. Then, 3 tablespoon of ube flavoring. Ang ginamit ko po dyan na ube flavoring is yung galing sa Pinas. And surprisingly, wala po siyang aftertaste. Then, one at a time po, ilalagay po natin ang ating unsalted butter. Soft unsalted butter po siya, mga katsinggo. Ang measurement po ng ating unsalted butter is 145 grams. Dahan-dahanin lang po natin, mga katsinggo, ang paglalagay ng butter. Ayan, at tapos na siya. Nag-mix together na siya at tayo ay mag-window test. Ayan, pag hindi na siya napupunit, ibig sabihin yan ay ready na siya. Sa mga wala pong stand mixer, pwede nyo naman po siyang masahin. Ako po kasi ay sobrang busy at medyo tinataman din po. Makain siya sa oras kaya ginamitan ko ng stand mixer. And then, papa double size lang po natin siya at nilagyan ko po ng oil ang ating bowl. Ayan, mag-wait lang po tayo ng 1 hour. Then, set aside. At habang naghihintay naman tayo, ay i-ready na natin ang kanyang palaman. Naglagay ako dyan ng 1/4 cup ng unsalted butter, then half cup brown sugar, at iyan, iano na muna natin siya, i-mix together na siya, durug-durugin natin ng kaunti ang kanyang butter. At pag na-mix na natin siya together, ilagay naman natin ang 1/3 cup ng whipping cream, 1/3 condensed milk. Ayan, saidin natin kasi sayang, binayaran din natin yan. Ayan, at hahalu-haluin pa ulit natin siya. Ayan guys, instead of breadcrumbs yung gagamitin ko, ang gagamitin ko is ang ating crushed graham. Bali, half cup ang nalagay ko na crushed grahams. Inubos ko na siya at alam nyo guys, ang sarap ng palaman niya. Optional lang po ito, pero pwede po nating ilagay ang ating breadcrumbs kasi yun naman po talaga ang nilalagay. May naisip lang po ako na natira akong grahams, kaya yun po ang aking inilagay. Then, nag-add po ako dyan ng all-purpose flour, 1/4 cup. Ayan, pag ganyan na po yung consistency niya is okay na po yan. Ayan, and then after 1 hour, ayan na siya, nag-bloom na siya. O, diba, sinuntok na siya, boosh. Joke lang, kailangan po kasi nating i-release yung air niya. Ayan, and then nag-spread lang ako dyan ng konting flour. Tapos, ikakat ko siya at tatakpan muna natin yung isang dough kasi po, pag hinayaan po natin siyang naka-open, parang magdadry po kasi yung dough niya. So, ayan, ang cut po niyan ay 50 grams po each. And after natin bilugin, ayan na siya. Iro-roller na natin siya. Kung wala naman po tayong ganyan, ay pwede naman po tayong gumamit ng bote or baso. Basta po make sure na malinis po ang ating gagamitin at ilalagay na po natin ang ating palaman. Marami po akong nilalagay na palaman kasi po pang bahay lang naman po ang aking ginagawa.
And disclaimer lang po sa lahat ng makakapanood nito, ako po ay hindi professional na baker. Ito po ay gusto ko lang talaga tong ginagawa kong pagbe-bake. Nanonood lang din po ako sa ating mga vlogger. At balik na po tayo, ayan pinipisil-pisil ko po siya para nilalak, para hindi po siya lalabas yung kanyang palaman kasi po masyado po akong maraming nilagay na palaman. Kaya kung makikita nyo po yung isa is lumalabas siya. And after nyan, iro-roll naman natin siya sa crushed graham. Pero, pwede po ulit ninyong i-roll siya sa breadcrumbs. Yan po kasi ay optional lang. At dahil napagulong na natin silang lahat, tayo ay maghihintay ulit ng 30 minutes para mag-double ulit ang kanyang size. At iyan, isasalang na natin siya. Don't forget to preheat your oven. Ayan, inano ko siya ng 175 degrees Celsius to 20 minutes. Ayan, ang ganda-ganda niya. Ang bango. Dyan ay. Ayun.